Hello, magandang araw po sa inyo mga brad. Welcome sa ating YouTube channel, sa WinPH channel. At kung mapapansin nyo po dito sa ating screen ay meron po tayo dito mga service drop wire na nasa harapan. So, ang gagawin po natin dito kasi ito po mga brad ay napulot lang po natin. Ang gagawin po natin ay ayusin po natin siya mga brad kasi meron po siyang balat. Kung mapapansin nyo po dyan sa screen yung kulay itim, balat po yan. Kailangan po natin siyang balatan. Tsaka ang kilo po niyan ay papatak po sa aluminum. So, dyan po sa service dropper na yan ay may nakapulupot yung, kasabay na nakapulupot yung alambre. So, ang gagawin po natin mga brad ay lilinisin natin sa madaling sabi para sa ganun ay maibenta po natin siya sa aluminum. Tapos yung balat ay reject po yan sa junk shop. So, ang gagawin po natin dyan ay itatabi na lang po natin siya mga brad. So, ang gagamitin nyo lang po dyan mga brad na tools ay pwedeng plies o tas lagayan para sa ganun ay maipon. So, ganyan po yung ginagawa natin mga brad sa mga service drop wire. Chinatsaga po natin siya para pag na-accumulate natin at dumami ay maibebenta po natin sa pinakamalapit na junk shop. Kasi ang price po dito sa amin, dito sa part ng Sorsogon sa dinadalan po natin is 55 pesos po ang aluminum. So, hindi po siya bibili ng ganyan kung may mga balat, tsaka babaratin lang po siya. So, ang ginagawa natin, tinatsaga natin siyang pagpuputol-putulin para hindi rin po siya halatang service drop wire. Kasi, ipinagbabawal po kasi yan mga brad na makitaan kayo ng mga ganyang uri ng wire kasi baka isipin nila ay ninakaw. So ito kasi ay sa paglilibot-libot po natin ay ito po yung ating nadaanan kaya nanghihinayang naman po ako na hindi pulutin. Kasi ang rules ko po, lahat ng pwedeng ibenta sa junk shop ay hangga't maaari makuha. Mapa-plastic man yan o kahit ano. Pag tinignan mo kasi yung isang kalakal, dapat alam mo na yung mga pwede mong makita doon o pwedeng malikom na kalakal. Halimbawa po sa pagbabaklas po ng mga sirang radyo, TV, doon sa TV na yon ay may mga boards doon, may mga tanso doon, may mga malutong, at higit sa lahat yung may mga reject din po doon. So, dapat maging ano po tayo, kahit yung mga maliliit lang na bagay, mga charger, ganyan. Kasi yung iba niyan mga brad ay itinatapon lang. So, ang gagawin po natin, babaklasin po natin siya. At doon po sa pinagbaklasan natin ay may makukuha po kayo mga kalakal. So, yun na nga mga brad, no? Gagamit lang po kayo ng mga tulad yan, yung plies. Nasa sa inyo po kung paano nyo po siya maaaring baklasin. Pero since sa atin po ay maulan ngayon, kaya kumukuha po tayo ng mga pagkakataon tulad nito na magbaklas at ayusin yung kanting mga kalakal. So, yun nga no, isubscribe nyo lang po yung ating YouTube channel na WinPH channel. At lagi nyo lang pong panoorin. Tsaka, ang gawin nyo din po mga brad ay kumalap din po kayo ng mga information. Manood po kayo ng mga iba't ibang YouTube channel tulad po ng mga patungkol po sa mga kalakal upang po sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. Gaya po natin na tayo ay nag-uumpisa, syempre naninibago po tayo sa mga kalakal. At kung ano-ano po ba yung mga maaari nating dalhin sa junk shop. Tsaka kung tayo po'y baguhan, syempre mas maganda kung pumasyal po tayo sa pinakamalapit po na junk shop sa atin para tumingin or magtanong. Kasi sa plastic pa lang po, may malutong, may mga reject. Ganon din po sa mga uri ng metals. For sure ay hindi po lahat ng metals ay binibili ng junk shop. May mga metals po kasi na kumbaga ang pinaka-common yung mga copper or tanso, aluminum, bakal, stainless, yan, mga metal po yan. Tapos yung mga CD, may mga bumibili din po yan, yung mga boards.
Kaya mas maganda, mas mainam na pumasyal po kayo sa pinakamalapit na junk shop para po sa ganun mga brad ay magkaroon po kayo ng mga idea. At igala-gala nyo lang po yun yung mga mata at tandaan kung alin po ba yung binibili ng junk shop. Tsaka mas maganda, ipagtanong nyo rin po yung price kung nasa magkano para tapos i-classify po ninyo agad para sa ganun. Pag dinala nyo po sa junk shop, mas mabilis po kayong matatapos o mas mabilis po siyang maipakilo. Gaya po ng ginagawa natin dun sa service drop wire. Sa service drop wire po kasi karaniwan po yan na makukuha is yung aluminum, yung binabaklas po natin na yan. So meron din po yan yung tinatawag na parang alambre, yung matigas, yung asero. So hindi po yan kasama dun sa aluminum. So binubukod din po natin siya ng lagayan para sa ganun ay maisabay na po dun sa kalakal. So instead po na itapon po ninyo, yan, yung nasa screen na yan is aluminum po yan. Isipin nyo na lamang po kung ang presyo niyan is 50 pesos sa inyong lugar, saan nyo po yung pupulutin? Kahit maglakad po kayo sa daan, wala po kayong makukuha 50 pesos. Kung maka 1 kilo po kayo at yun po yung price. Pero sometimes, tumataas din po kasi yung presyo ng kalakal. Mayroong bumababa. Kaya mas maganda, ipunin po ninyo. Tapos, i-canvas po ninyo muna. Especially so kung ito'y binibili nyo po o naglilibot po kayo. Yan yung mga service drop wire. Nangihinayang talaga po ako kasi tinapon lang. So, ang ginawa natin, kinuha natin. Tapos itatambak lang po natin. Kung mayroon po tayong lugar o schedule, saka po natin siya kutingtingin. Maski po yung mga sirang payong, may makukuha po kayo doon ng mga kalakal. So, mas maganda ay itabi nyo lamang po at magkaroon po ng schedule din ng pagbaklas. Ang mga hindi po dyan binibili is yung pinakabalat niya, yung kulay itim. So, mahirap po siyang balatan kasi makunat yan. So, ang ginawa po natin dyan is pinipit-pit po natin. So, yun na nga po mga brad at yan po yung nakala po natin na pira-piraso ng ating tinatawag na service drop wire, yung mga nakuha po natin. So, instead po na itapon po ninyo mga brad ay see to it na kunin po natin yung aluminum, yung nakasurround po dyan sa service drop wire na yun. Dahil malaki din pong profit if ever na ma-accumulate po ninyo hanggang sa ito ay magkaroon ng kilo. Maraming salamat po mga brad!